Hi guys! For today's ganap, tara, samahan nyo kami ngayong araw. Mag-aalaga tayo ng cute at masayahing bata at magluluto ng fried rice para hindi masayang ang kanin lamig. Pinakain na muna si Bria. Ganito ko na siya pakainin dahil big na si Bria, kinakailangan mas mag-improve ang pagpapakain ko sa kanya. Ang pagkain niya dito ay yung natira niyang breakfast na nilagang egg at kanin. At saka itong sabaw ng tinola ang ipapaulam ko sa kanya. 6 years old naman na si Bria, sinasanay ko na siyang kumain ng may lasa at good news, nagugustuhan niya naman. Mahabang oras at pasensya ang ginagawa ko po sa aking pag-aalaga. Sabi ko nga sa sarili ko kahit hindi ko na araw-arawin ang paglilinis sa bahay. Basta ba maalagaan ko ng maayos si Bria, magkaroon siya ng improvement, sobrang saya na ng puso ko at mas magampanan ko pa ng mabuti ang dapat kong gampanan. Para in the future, maging independent si Bria. Heto, nagluluto naman ang mami ni Bria. Sa kawali, naglagay muna ako ng mantika at bawang at saka nilagay naman yung kaning lamig. Naglagay na rin ako ng pampalasa, katulad ng patis at bechin. Nag-add rin ako ng dairy cream pampasarap at saka naman minekos-mekos ko na yan. Eto na ang ating fried rice guys. Ready to serve na yan. Nagluto nga rin pala ako ng maiinom ni Bria. Ito yung malunggay at yung matigas na part sa talbos ng kamote ay pinakuluan ko. Sa ganitong paraan, marami ako napapainom kay Bria at bukod doon, healthy pa. Dahil ang tubig ay ayaw ni Bria dahil madulas sa lalamunan or hindi applicable sa bibig ng anak ko o ng isang batang may sipi. Kaya naman minsan nilalagyan ko pa ng asin yung tubig para mainom ni Bria. O kaya naman pinipigian ko ng kalamansi or lemon with honeybee. Pagkatapos kong magluto, nakipagbanding naman ako kay Bria. Nag-uusap nga kami dyan ay syempre dahil anak ko siya ay kaming dalaway nagkakaintindihan. Ang nakakatuwa kay Bria, marunong siyang sumagot or mag-response. Panigurado, nag-iinit na ang kanyang likod, kaya tinatagilid ko siya. Isang paraan ito para ma-therapy siya, malaman ng brain niya na pwede pala siyang tumagilid, hindi lang puro tihaya. Inilagay ko sa harapan ni Bria yung teddy bear niya na ang pangalan ay Win at na-move niya ito or naigalaw. Pag nakatagilid si Bria, nakikipag-cooperate naman siya. Ito rin yung paraan para matuto siyang dumapa. Ay basta lagi niyong tatandaan, habang may buhay, may pag-asa. May pag-asa si Bria guys. Kahit minsan, ang saklap ng pangyayari sa buhay natin, naniniwala akong may hope. Halina, bago pa tumulo ang luha ko ay magmerienda muna tayo. Nagtimpla ako ng Energen partner sa fried rice o kahit walang ulam yan, laban yan sa taong may gutom. Nasasarapan nga ako sa luto ko. Napadami ata ng MSG. Char, 2 PM nga pala ako nagluto ng fried rice. Kaya heto, 4 PM na nakain, merienda sa hapon. Bagay sa kape or hot drinks. Hindi rin kasi ganun kasarap yung kanin namin for today. Kaya masarap talagang lutuin na may twist. Wala nga lang egg dahil pag nabili ako ng egg, kahit ayaw ni Bria, pinapaulam ko sa kanya. Kasabay ko kumain dyan si Jana, ang tita ni Bria. Heto ang prinsesa ay pagkasarap ng tulog. Ang gandang pagmasdan ni Bria. Pagtulog siya, napapawi ang lungkot at mga alalahanin sa buhay. Ilang minuto nga lang siyang natutulog ay naistorbo namin. Ang daddy kasi namin ay gustong kumanta, kaya heto, nagising na si Bria. Ang akala namin ay gustong kumanta ni Bria, yun pala ay nagtatantrums na siya. Hindi siya natutuwa sa nangyayari sa paligid niya. Kaya kahit hindi siya natutuwa, ang daddy naman nag-e-enjoy sa pagkanta. Kinantahan pa nga ako para kiligin ako. Char! Malasinger nga pala ang daddy ni Bria. O ayan si Bria nagtatantrums pero ang daddy nag-e-enjoy. Mamaya-maya lang yan, magiging okay na rin yan. Pagbigyan mo na anak, kailangan lang ni daddy magtanggal ng stress sa pamamagitan ng pagkanta sa videoke. Batang-bata na talaga si Bria, may ganito na kaming ganap lalo na pag naiistorbo siya. Tinagilid ko muna ang bata para pakalmahin at saka ako naman hinaplos-saplos at tinapik ang kanyang likod. Sa ganitong pangyayari, nanggigigil na rin ako pero kailangan ko rin pakalmahin ang sarili ko.
Nung mahimasmasan si Bria, naging okay na rin naman siya. Kaya eto, pakakainin ko naman siya para tuluyan na siyang maging okay. Ayan, ganado 20 pa rin si Daddy sa pagkanta. Sige lang, hirit-pirit, go! Madali lang naman pakalmain si Bria, basta may haplos at comfort. Nauunawaan naman niya ang ilang mga bagay-bagay na pangyayari sa buhay. Eto, ready nang uminom si Bria ng ginawa kong malunggay at talbos ng kamote. At iinumin niya to, magiging pinakatubig niya. Pinatikman siya dito ng tita niya ng yema, ay nagustuhan niya ni Bria. Dati pag pinapatigman namin si Bria ng mga matatamis na pagkain, ay niluluwa niya at hindi niya gusto. Pero ngayon, nagugustuhan niya na. Para kasing the more na nagseselan ako, parang hindi nagiging okay si Bria. Kaya naman pinatitikim ko din sa kanya yung iba naming mga kinakain. Eto, pagka ganito yung tubig ni Bria, nauubos niya yan. Pero kapag tubig lang, as in walang nakahalo, hindi niya yun nahuubos at pahirapan ako sa pagpapainom. Kaya naman, more gawa ng paraan. Natutunan nga pala namin to sa isang group namin. Dati kasi, puro malunggay lang yung pinapainom ko kay Bria. Pinapakuluan ko yung malunggay at yung pinagpakuluan, yun yung papainom ko. Pero ngayon, kapag may available na talbos ng kamote, isinasama ko. Guys, look at this. Oh, naubos yan ni Bria. Tuwang-tuwa nga ako dyan. Very, very good naman dyan ang bata na yan. Tapos, pinakain ko na rin siya. Pagtapos ng pag-iyak ni Bria kanina, heto at masaya na naman siya. Nung makita kong umiiri si Bria, dali-dali kaming pumunta dito sa CR para dito siya magpupo. Nakakita pa nga ako ng lamok dyan, kaya ayan, yari kang lamok ka. Ilang minuto na nga rin kami dito sa CR pero hindi pa rin lumalabas yung dapat lumabas kay Bria. Pero very good naman kasi umihi siya, kaya naman hinugasan ko rin ang bata-batuta na yan. Minsan kasi pinaprank lang ako ni Bria para maibaba siya sa pagkakaupo niya sa kanyang stroller o di mahihiga na siya. Sa ngayon, ang pinaka-favorite ni Bria sa lahat ay ang paghiga.